Mag-ingat sa dilim. Baka yung akala mong tahimik, ayun pala ay ang peligro ng buhay mo sa ilang saglip. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. May isang lalaki na nagngangalang Mang Isko. Isang batikang mangangahoy na kilala sa buong barangay dahil sa matapang at tibay nito. Kasama niya ang 12 taong gulang niyang anak na si Andoy, na ngayon pa lang unang isinama sa loob ng gubat ng Banahaw. "Anak!" wika ni Mang Isko habang binubuhat ang bag na may lamang itak at pagkain nilang baon. "Bawal mag-ingay sa gubat. Tandaan mo, may mga nilalang dito na ayaw magambala o gambalain." "Opo, tay," bulong ni Andoy. Sabik ito pero ramdam ang lamig ng hangin kahit katirikan ng araw. Habang sila'y naglalakad palalim sa gubat, napansin nilang kakaiba ang kanilang tinatahak o trail. At kapansin-pansin din ang mga bakas ng malalaking paa. Tila hayop, pero may 4 na daliri lamang. At bakas din ang matatalas na kuko sa dulo. "Tay, sa tingin mo, anong hayop yun?" Hindi sumagot si Mang Isko. Tinignan niya lamang ang bakas at sumimangot. "Wala yan. Baka baboy ramo lang yan." Pero bakas sa kanyang muka at alam niyang hindi iyon baboy ramo. Pagsapit ng hapon, nagsimulang mag-iba ang paligid. Ang mga puno ay tila naging masiksik. Ang liwanag unti-unting nawawala at ang hangin ay amoy dugo. Malansa, makapal, nanunuot sa mga ilong. Maya-maya pa, nakarinig sila ng tunog. "Tay," bulong ni Andoy habang nanginginig. "Ano yun, tay? Ano yung ingay na yon?" Tumigil si Mang Isko. "Tahimik ka lang. Humawak ka sa akin, Andoy." Maya-maya pa, biglang bumagsak mula sa itaas ang isang nilalang na napakatangkad. Payat ito, kulay uling ang balat, may pakpak na parang paniki at ang matay mapupula. Nakasabit ito sa sanga, nakabaliktad at unti-unting gumagapang pababa. "Mga sariwang laman. Ang sabi ng nilalang. Akin na ang bata." Sa sobrang takot ng dalawa ay tumakbo sila. Pero napakabilis ng nilalang. Sumusulpot ito sa harap nila at inaabot si Andoy. Napatumba si Mang Isko. "Anak ko yan!" sigaw niya, sabay hablot sa itak. Pinutol niya ang kamay ng aswang, ngunit hindi ito nasaktan. Tumawa lang ito at tumubo muli ang kanyang kamay, parang uod na muling nagkabuhay. "Hey, hindi mo ko mapapatay basta-basta, tao." Bigkas ng nilalang. Ngunit may tinatago si Mang Isko mula sa loob ng kanyang damit. Inilabas niya ang isang lumang bote ng langis. Langis na galing pa sa isang albularyo sa Siquijor. Dali-dali niya itong sinindihan at sinaboy sa nilalang.
Napahiyaw ang nilalang. Nagliyab ang balat ng aswang at tumakbo ito palayo. Umiiyak sa sakit, ngunit bago ito tuluyang mawala, nag-iwan pa ito ng salita na malalim at mabigat. Babalikan kita! Babalikan ko kayo! Kapag ang batay mag-isa na, hindi ko siya makukuha ngayon. Pero darating din ang gabi ng kanyang dugo. Pagkatapos nun, naputol ang katahimikan. Bumalik ang hangin, bumalik ang mga ibon. Pero ang mag-ama, hindi na bumalik muli sa gubat. Makalipas ang ilang gabi, patuloy pa rin nilang naririnig sa kanilang bahay ang tunog ng tiktik. At si Andoy, habang tumatanda, ay napapanaginipan ang mata ng aswang. Pulang-pula, nakatitig sa kanya sa ilalim ng dilim. Lumipas ang ilang taon. 16 na taon na si Andoy. Matagal na ang nangyari sa gubat ng Banahaw. Ang gabing muntik na siyang kunin ng aswang. Pero sa bawat kaarawan niya, lalo na sa tuwing kabilugan ng buwan, hindi nawawala ang bangungot ng tiktik. At bakas pa rin sa alaala ni Andoy ang mga matang pulang nakatitig sa kanya sa dilim. Anak, huwag kang lalabas ng bahay mamayang gabi. Bilin ni Mang Isko na ngayon ay may sakit na at madalas na nagkakasakit. Pula ang buwan at hindi ito pangkaraniwan. Opo tay, paulit-ulit nyo na pong sinasabi yan. Taon-taon. Wala naman pong nangyayari. At saka mukhang hindi naman nababalik yung tiktik na yun. Ika ni Andoy. Ngunit sa labas ng kanilang baryo, may mga alagang nawawala at may mga hayop na hinihigop at kinakain ang laman. At may isang babaeng buntis ang natagpuang walang buhay. Napag-alamang ang kinamatay ng babaeng buntis na ito ay may malaking sugat sa tiyan at nakatitig sa langit na tila ay inagawan ng kaluluwa. Gabi ng araw na yon, pulang-pula ang buwan, tahimik ang paligid na tila ang lahat ng nilalang ay nagpapahinga na. Walang hangin, walang kuliglig, at si Andoy nakarinig ng isang tawag. Andoy! Andoy! Bulong mula sa labas ng bintana. Halika! Lumapit ka! Alam mong hindi ka kabilang sa mundong ito. Dahil sa mga narinig ni Andoy, tila ay napatayo ito. Para siyang nawala sa sarili. Hawak ang isang kutsilyo. Lumabas siya sa kanilang bahay. Parang may humihila sa kanya. Parang may tawag na hindi niya kayang suwayin. Sa gilid ng ilog, doon niya nakita ang nilalang. Hindi tulad ng dati. Mas malaki na ito. Mas malupit ang itsura. Matay singpula ng buwan. Ang mga dilay kumikislap at kumikinang sa laway at dugo. Nakatayo ito sa ibabaw ng mga butot, bungo ng mga hayop at tao. Andoy! Anito? Ikaw ay pinili. Anak ka ng kadiliman. Ang dugo mo'y may lahi ng amin. Ikaw ay magiging isa sa amin, Andoy. Hindi. Tao ako. Sigaw ni Andoy. Pero unti-unting nagbabago ang anyo niya. Unti-unti siyang nagkakaroon ng paningin sa dilim. Nalalasahan niya ang dugo sa hangin. At sa dibdib niya,
may mistulang marka ng bilog na may dalawang mata. Ang marka ng lahi ng mga aswang. Maya-maya pa, dumating si Mang Isko. Hawak ang lumang buntot ng pagi at ang bote ng banal na langis at ang itak ng kanyang lolo na ipinamana pa sa kanya. Andoy, anak, labanan mo yan. Hindi kanila pag-aari. Ngunit nang akmang tatagain na ni Mang Isko ang aswang, humarang si Andoy. Ako na, tay. Tay, bahagi ako nito. Matapos bigkasin ni Andoy ito, biglang sumunggab ang aswang kay Mang Isko at tumilapon sa lupa ang matanda. Nabasag ang buto. Nagulat naman sa pangyayari si Andoy. Umiiyak ito habang ang bahagi niyang tao ay pilit na lumalaban sa lingaw-ngaw ng dugo na naaamoy at nahalimuyak sa katawan ni Mang Isko. Ngunit bago pa pumikit si Mang Isko sa huling sandali, inabot niya kay Andoy ang isang amuletong kahoy. Isinumpa at binasbasan ng albularyo upang itakwil ang lahing kadiliman kay Andoy. Anak, ikaw ang magtatapos ng sumpa. Ilang segundo pa ang lumipas, binawian na ng buhay ang matanda. Humiyaw at sumigaw si Andoy sa sobrang labis na pagkalungkot ng mga oras na yun. At sa huling sigaw, pinisil ni Andoy ang anting-anting o amuleto na inabot sa kanya ng kanyang amang si Mang Isko. Nagsilabasan ang liwanag. Sumigaw ang aswang. Maya-maya pa, nasunog ito sa apoy ng pagkatao ni Andoy. Ang liwanag na minana niya sa kanyang ina. Maya-maya pa, lumiwanag ang kapaligiran at naputol ang dilim. Pagkagising niya, umaga na. At si Mang Isko, wala na. Wala ring bakas ng aswang. Ngunit sa kamay ni Andoy, hawak pa rin ang amuleto. At sa katawan niya, nananatili ang marka. Mula noon, si Andoy ay naging tagapangalaga ng baryo. Ngunit alam niyang darating ang panahon na ang kanyang lahi ay muling magbabalik upang bawiin siya. At tuwing pula ang buwan, hindi siya natutulog. Lumipas ang maraming taon. 28 taon na si Andoy. Ngayon ay kilala na siya sa buong lalawigan bilang tagapagbantay ng Banahaw. Isang lalaking misteryoso, bihira magsalita, laging may bitbit na buntot pagi, langis at itak. Walang aswang ang may balak na harangan siya sa kanyang landas. Walang anak at walang ni isang gabi siyang natulog tuwing sumasapit ang pulang buwan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanyang buhay, ay may mga palihim pa rin gumagalaw sa anino o dilim. Isang araw, isang batang lalaki mula sa baryo ang natagpo ang walang buhay. Wala ring lamang loob. May mga bakas ng pakpak sa putik. At sa dibdib ng bata, may parehong marka na gaya ng kay Andoy noong una. Bilog na may dalawang mata. Panahon na, bulong ni Andoy habang hawak ang lumang anting-anting ng kanyang ama na si Mang Isko. Bumalik na siya, bulong muli ni Andoy. Dahil may isang lugar sa gitna ng gubat na hindi pa niya kailanman napuntahan o nalapitan, ang pusod ng Banahaw. Isang kuweba na palaging nilalamon ng dilim. Wala ni sinong bumalik mula roon at lahat ng tao ay kinakatakutan ang lugar na iyon. Dala ang mga gamit, pumasok si Andoy ng mag-isa sa loob ng kuweba. Ang hangin ay mabigat,
Parang may tumatawa sa bawat hininga. Sa pader ng kuweba may ukit ng mga mukha ng nakasigaw. Tila naipit sa bato habang buhay. Sa kisame may mga lawin na nakabaliktad habang natutulog. Sa dulo naman ng kuweba ay may isang trono. At sa trono ang pinuno ng mga aswang. Isang matandang lalaki, kalbo, kulay uling ang balat at may mga ugat na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga mata niya'y parehong-pareho kay Andoy. Andoy, Tinig ng matanda na parang halakhak at iyak na pinagsama. lumapit ka. Aking apo. Nanginginig si Andoy ng mga oras na yon. Lahi mo ang laman ng gabi. Ang dugo mong pinipigil ay dugo ng mga hari. Sumama ka sa amin, Andoy, at ikaw ang magiging sunod na pinuno. Walang pagtanda, walang kamatayan. Lahat ng tao'y luluhod sa iyo, aking apo. Lumapit si Andoy at sa kanyang kamay kumikislap ang anting-anting ni Mang Isko na nooy basag at may dugo ng kanyang ama. Tama na, anya. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako nilikha para sumira. Ako ang wakas nyo. Natawa ang pinuno ng mga aswang nang marinig ang sinabi ni Andoy. Ano ang kaya mong gawin laban sa amin, anak ng liwanag at dilim? Matapos marinig ni Andoy ang sinabi ng aswang, hinampas ni Andoy ang lupa gamit ang buntot pagi. Sa isang iglap, ang buong kuweba ay nagliyab. Ang mga mukha sa pader ay sumisigaw. Ang mga lawin ay nagliliyab. At ang mga anino ay napunit ng mga apoy na bisa ng paghihiganti ni Andoy. Pero hindi pa doon nagtatapos. Agarang sinugod ni Andoy ang matandang aswang. Nagtagisan sila ng lakas, ng kapangyarihan at angking talento. Sa bawat hampas ni Andoy ng itak, isang sigaw ang lumalabas sa lupa. Ngunit sa huli, habang hawak niya ang puso ng matanda, pinipiga niya ito gamit ang amuleto. At sa isang pagsabog ng liwanag, naglaho ang lahi ng mga aswang. Nang gabing iyon, lumabas si Andoy sa kuweba ng duguan. Halos di na makalakad ng ayos. Nakita niya ang liwanag ng araw na unti-unting sumisikat sa kalangitan. Sa kanyang likod, ang kuweba ay gumuho at sa kanyang dibdib nawala ang marka. Ilang taon na ang lumipas sa Banahaw. May isang matandang nagkikwento sa mga bata tuwing sumasapit ang gabi. Tandaan nyo, wika niya. Minsan, ang pinakamalakas na nilalang ay hindi yung may kapangyarihan, kundi yung piniling hindi gamitin ito para sa kasamaan. Ika ng matandang lalaki. At sa likod ng kanyang kwento, sa loob ng baul ay may isang lumang buntot pagi, isang bote ng langis at isang anting-anting o amuleto na nagsisimbolo ng kapayapaan. Wakas.